There was once a meeting of friends, meeting of church leaders. Kakaroon sila ng coffee time, merong snacks, merong kumakain ng hopya, may kumakain ng tikoy. Masarap, masaya ang usapan. They were laughing, they were giving ideas. Pero merong isa sa meeting na to, medyo masungit, medyo umuusok ang ilong. So when somebody gives an idea, oh, pare, dito tayo kumain. Ay, hindi masarap dyan. Ayoko dyan. Pare, dito tayo magkaroon ng bakasyon. Let's have a vacation on this spot. Ang ganda. Hindi maganda dyan. Ayoko dyan. Pare, itong gawin natin project ito. Ito yung program natin for the next few months. Hindi maganda yan. Papalpak yan. So everybody was, ano problema nito? Bakit pa sungit ito ngayon? Hindi naman to ganyan ah. Ayan. Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba yun? Meron tayo minsan mga ganong tao kasama sa bahay, kasama sa church, kasama sa opisina na medyo wet blanket, na medyo bulldozer ang attitude, medyo paminsan-minsan grabe naman to kumakapanlait, nega. Parang lagi na lang mali ang nakikita, lagi na lang masama ang nakikita, lagi na lang yung pangit ang nakikita. Wala na makitang maganda. Hello? And so ito mga kasama niya sa table na masaya nga ang usapan pero nasira ang usapan dahil sa isang masungit na ito. One of them finally confronted the person. Bes, what's the matter? Ano ba problema mo? Yung iba sabi, oo nga, what's wrong? What's the problem? How are you doing? Itong person na to na medyo mainit ang ulo, masungit, puro na lang nega, medyo sabi niya, wala, okay lang ako. And the person around him said, hindi nga, kamusta ka? Then he started crying. Pare, bes, galing ako sa doktor kasi 2 months na lang daw ako, tigok na ako. Guys, sometimes when people do hurtful things, may pinagdadaanan kasi. Hello? Sometimes pagka ang mga tao merong bad behavior or bad statements or hurtful ways, huwag ka kagad mag-judge o magkukonclude kasi may pinagdadaanan pala. Kaya mayroong misunderstanding and conflict at mayroong mga tension minsan sa ating mga samahan, sa bahay, sa pamilya, sa marriage, sa church. People do bad things and bad actions and bad statements because they're going through something bad. Kaya huwag ka masyadong judge. Huwag ka masyado kagad na condemn pa more, judge pa more. Kasi, bakit ba itong driver to kung humarurot, grabe? Baka may emergency. Baka may diarrhea, naghahanap ng toilet, munti ka na mabangga. Ayan, intindihin mo. Wisdom. Bakit ba itong waiter to? Sungit. Nasa ICU yung anak niya. Pagpasensyahan mo. Hello? Ba't itong churchmate ko parang ang sakit-sakit magsalita? Kung makapag-joke, parang wagas. Maybe he's going through difficult times. Hindi mo alam You do not know. And so that's why today we'll talk about that. Ano ba ang gamot sa mga away-away within the church? Yan, we're going to continue our series on 1 Corinthians chapter 3. And the Apostle Paul reveals to us, in a sense, ano nga ba ang gamot kapag meron tayong hindi pagkakaunawaan? Ano nga ba ang solusyon kapag meron tayong hindi pagkakaintindihan? Bakit ba merong away-away at kampihan at yabangan sa simbahan? 1 Corinthians chapter 3. And sometimes, we need the wisdom from the Lord. Sometimes we need understanding from God so that we can navigate through conflicts and quarreling and some misunderstanding sa ating mga relasyon. Sabi mo nga sa katabi mo, oy, makinig ka para sa iyo ito para sa ating lahat po ito. This is for all of us. Kasi we are all prone to conflicts and tensions and divisions and quarreling and misunderstanding in our churches, in our marriages, in our family, in our friendship, in our work,
in our relationships. Tandaan nyo na ang 1 Corinthians po ay nababahagi sa 3 parts. Laalala nyo, no? First part, chapters 1 to 4 is about divisions in the church. Away-away, yabangan-yabangan sila. Yan, chapters 1 to 4. And then chapters 5 to 14 is about the disorder in the church. Yung kanilang mga gusot at gulo at mga issues. Ang daming mga problema sa church. And finally, the book of 1 Corinthians ends with chapters 15 to 16 about doubtings in the church. Theological doubts, spiritual doubts about God and about Jesus Christ. Ang dami, no? So in a sense, the whole 1 Corinthians, puro problema. Pero hindi lang puro problema. Meron ding mga solusyon. Yan. And so, it's the same with our lives. Tayong lahat, meron tayong mga pinagdadaan ng matindi at mabigat at mapait. Pero hindi lahat yun ang ending. That's not the final chapter of your lives. Hindi kayo magkaunawaan ng mahal mo. Hindi kayo magkaunawaan ng boss mo. Hindi kayo magkaunawaan ng kaibigan mo. Hindi kayo magkaunawaan sa bahay. Hindi kayo magkaunawaan sa church. Okay lang yun. Kasi these are all learning moments for our lives. But did you know that 1 Corinthians, their top problem, kaya pala, ang gulo-gulo nila bilang magkakapatid sa Panginoon. Their top problem is pride. Ang pinakamatinding problema nila ay boasting, arrogance. Proudful yung kanilang attitude. Kasi that's the influence of the Corinthian city. Yun yung influensya sa kanila ng lipunan. Magiging mahalaga ka lang. You will be loved and accepted and valued as a person if you will meet the standards of boasting. Marami ka bang pera? Marami ka bang awards? Sikat ka ba? Marami ka bang followers? Marami ka bang medalya at trophy? Marami ka bang ari-arian? Marami ka bang bahay? Marami ka bang kotse? Marami ka bang alam? And so that's the standard of their society during their time. And so nakapasok sa church yung ganung attitude at ganung ugali. And that is why the Apostle Paul says, parang Christian na nga kayo, born again na nga kayo, you're followers of Jesus na nga kayo, pero bakit yung buhay nyo, yung ugali nyo, kagaya pa rin ng mga hindi kilala ang Diyos? And that's why he says in verse 1 to 4 of chapter 3, he says, Dear brothers and sisters, I had to talk to you as though you were infants in Christ. Para kayong mga baby, para kayong mga sanggula, para kayong hindi Christian, ha? Sabi niya, you are jealous of one another and quarrel with each other. Away kayo ng away, yabangan kayo ng yabangan. Doesn't that prove you are controlled by your sinful nature? Di ba parang nag-iinggitan kayo, nag-aawayan kayo? Di ba proof yan na parang makamundo pa rin? Parang kayong hindi Christian, ha? Aren't you living like people of the world, the Apostle Paul says? When one of you says, I'm a follower of Paul, and another one says, I follow Apollos, and more, and on and on. Aren't you acting just like people of the world? Sabi niya, anong pinagkaiba nyo sa ibang tao? Ano ba? Ba't ganyan ang buhay ninyo? Bakit ba ganyan ang ugali ninyo? In a sense, para silang merong parang superior attitude, may arrogant attitude. Parang ang feeling nila, ako, mas magaling ako sa'yo. I'm superior. Mas mahal ako ni Lord. Mas okay na Christian ako. Ikaw hindi. So parang ang feeling nila, merong second-class Christian, may first-class Christian, merong mas marunong, merong hindi marunong, may mas mayaman, may mas mahirap. Parang meron silang ganong ugali, meron silang ganong attitude. Kaya so many quarreling, so many jealousy, so many factions and divisions. Tandaan niyo to. In Christ, there are no second-class believers. Lahat tayo ay part of God's church. Pantay-pantay tayong mahal ni Lord. We are part of God's building. May iwasan daw natin ang pagyayabangan at pag-aawayan among fellow Christians when we have the right foundation on Christ, when we live with true wisdom from Christ, and when we find security and contentment in Christ. Ang ganda, no? So today we'll be reflecting on these 3 beautiful truths coming from chapter 3 of 1 Corinthians. Number 1, we prevent quarreling in the church when we build our ministry with the right foundation on Christ. Tamang pundasyon. We become
wise by being fools for Christ. And finally, we prevent quarreling in the church when we base our security and contentment not on human leaders, pagalingan ng sinusundan, ano? But our security and contentment is based through Christ, in Christ, and because of Christ. Ang galing, no? Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. So let's begin with the first antidote to quarreling and jealousy and divisions in our relationships, especially in the church. Number one, the Apostle Paul says, we prevent quarreling in the church when we build our ministry in the right foundation. Kapag kasi Kristo ang tunay na sandigan ng ating ministry, ng ating samahan sa simbahan, ng ating relasyon sa isa't isa. In other words, hindi raw yan na basis ng ministry ang galing-galing ng tugtugan, ang galing nung kumakanta. That's a blessing, but that's not the foundation. That's not the reason why we do ministry. Ay, ang galing nung nagpipreach, ang galing nung teacher, ang galing nung leader, oh, grabe. Well, those are blessings and good, but they are not the foundations for ministry. Pag nawala yung magaling na teacher, pag nawala yung magaling na pastor, tuloy pa rin ba ang ministry? Pag nawala yung magaling na instrumentalist or singer or musician, buhay pa rin ba? May umaattend pa rin ba? Apostle Paul says, ang dahilan bakit may ministry, hindi tao, wag kang titingin sa tao, nagkakasala yan, matitisod ka. Ang dahilan bakit may ministry, ay hindi magaling yung facility, maganda yung program, ang galing nung nasa stage, ang ganda ng mga projects nila. Those are good, but pag nawala yung mga yan, patuloy pa rin ba ang church? Apostle Paul says, we go on not because of all these good things that we can boast about. We go on, we serve on because of Jesus Christ, the foundation of our building, of our ministry. Kaya sabi niya, verses 9 to 11, he says, you are God's building. Tayo daw, ano? Tayo daw. People of God. Tayong mga tao. It's not a physical 5-story building, but it's a building made by spiritual souls who love Jesus. You are God's building. Because of God's grace to me, I have laid the foundation like an expert builder. Now others are building on it, but whoever is building on this foundation must be very careful. For no one can lay any foundation other than the one we have already, Jesus Christ. Sabi niya, kayo rin ang building ng Diyos dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, the grace of God. Nilagay ko ang pundasyon gaya ng ginagawa ng expert na karpentero. At may ibang nagtatayo ng building sa pundasyon na ito, na yun. Pero dapat maingat ang bawat nagtatayo kasi wala nang ibang pundasyon na pwedeng ilagay except sa nilagay ng Diyos at si Jesus Christ yun. Ay grabe, ano? The Apostle Paul seems to imply at least 3 important principles in this passage. Number 1, he says, it's the grace of God. Yung kaawa ng Diyos, ang dahilan bakit tayo nagtayo ng ministry. Bakit tayo nagpapatuloy as a church? It's the grace of God. Yung awa ng Diyos, yung kabaitan ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos. It's the loving kindness of God. It's the favor of God. Yun. It's the grace of God. Kung wala ang Diyos, kung hindi tayo pinapayagan ng Diyos na maglingkod ng ganito, wala naman talagang church eh. And so, if our ministries are based on, pagandahan lang ng music yan eh, o pagandahan lang ng facilities yan eh, wala kayo sa amin, pagandahan lang yan ng preacher eh, pagalingan lang yan ng leader eh, Kung yun lang ang batayan, wala. We close our facilities in the next few years kasi hindi tatagal yung mga yun. Yung pastor nagkakamali, yung teacher nagkakamali, yung mga musicians nasisintonado, yung program sumasablay, yung mga ministry activities nawawala, yung pera nauubos.
Pero kung si Jesus, kung si Jesus, ang Panginoong Diyos, ang ating dahilan, ba't tayo nagpapatuloy? Kahit walang aircon, magsisimba tayo. Kahit walang instrumento, kakanta tayo. Kahit walang magaling sa harap, kahit hindi ayos ang program, masaya tayo dahil si Jesus ang dahilan. That's what the Apostle Paul is saying. The foundation is Christ. Everything rises and falls because of Jesus. Napunta nga ho ako sa isang probinsya. Bundok. They gather as Christians, mga tagasunod ng Panginoong Jesus. Walang gitara, walang ilaw, malamok. Ang baho, ang init, walang aircon, walang LCD projector, walang microphone. Kung umawit, umiiyak yung mga tao. Kung pumalakpak, parang wala nang bukas. Kung sumamba sa Diyos, walang pakialam sa katabi. Lumuluhod para lang magpuri sa Diyos. Tumatalon, sumasayaw, sumisigaw. Lord, salamat po sa iyong pagpapatawad. Hindi magaling yung preacher, hindi magaling yung musician. Pangit ng tunog. Tambor nila lata. But they can worship. Tayo mawalan ng lyrics wala na kumakanta Walang tumugtog sa harap ay, doon na lang ako sa kabila. Pangit yung nag-sermon. Ay, si Pastor Mike na naman. Naku, doon na lang ako kaya sa ibang. Hello? Sabi kasi ni Apostle Paul, the foundation is Christ. Hindi yung mga tao, titignan mo. Hindi yung facilities, hindi yung program, hindi yung instrumento. Kasi lahat yan, nawawala, nababago, napapalitan. Parang gano'n din sa buhay natin, kung ang pundasyon ng buhay natin, pera, naku, nauubos yan. Pag wala ka ng pera, depress ka na. Kung ang dahilan mo para mabuhay ay yung mahal mo, pag namatay yan, depress ka na. Pag iniwang ka niyan, wala nang saysay ang buhay. Ayoko na. I cannot live anymore. I can't live if living is without you. Ay, grabe na to. Kung ang dahilan, bakit ka nabubuhay ay hindi si Jesus, ang dahilan mo ang ganda ko, kita mo naman, nakaglutathione ako. After 20 years, may wrinkles ka na Di ba? Kung ang dahilan, kita mo naman ang mga muscle ko, pare, meron ako 6-pack abs, puro pandesal yan. After 10 years, monay na yan Nauubos ang ganda, nauubos ang health, nauubos ang pera, nauubos ang followers, nauubos naluluma yung building. Napapalitan yung mga pastor at mga leader. Pero si Jesus, galing! That's the foundation of ministry and that's the foundation of our lives. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, piliin ninyo. Saan nyo binabatay ang buhay? Saan nyo binabatay ang ministry? Doon ba sa mga madaling masunog? Doon ba sa madaling anayin? Daling mawala? O doon ba sa mga tumatagal? Ginto, bakal ba yung gawa ng building na yan? O puro dayami? Puro kahoy, puro papel lang yung pinagbabatayan ng ating ministry. Amazing. So He's inviting us to live our lives for things that will last forever. And that is God, God's Word, and our relationship with people. First antidote against division and quarreling. Ang gamot sa away-awayan, kay Jesus tayo nakatingin. Kaya ka nagpapatawad kahit masakit kasi si Lord Kaya ka nagmamahal kahit di ka rin niya mahal kasi si Lord Kaya ka naglilingkod kahit hirap na hirap ka na, kahit na nagkakasakit ka na. Kasi kay Lord yan Hindi naman yan para ma-impress sa akin yung mga tao. Ay para maraming mag-like doon sa pinost ko. Ay para maraming humanga sa talino ko. Galing ko talaga tumugtog. Galing ko talaga mag-preach. Galing ko talaga magturo. Hindi, kay Lord yan Hello? So the Apostle Paul, first antidote, ang gamot sa hiwalayan, ang gamot sa away-away, ang gamot sa
yabangan sa church, at kahit anong relasyon, is when you live your lives, when you base your ministry, not on people, not on things, not on money, not on your strength or health or beauty or wisdom. You based it on the Lord Jesus Christ. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Praise God. Ito naman yung pangalawa. Ang galing ho. Apostle Paul says, we prevent quarreling in the church. Natitigil ang awayan at yabangan natin. When we become wise by being fools for Christ. Yung karunungan na galing sa Diyos, kabubuhan sa mata ng mundo. Sabi niya, kung si Kristo ang ating tunay na karunungan. Excuse me po. Grabe ah. Sa mata ng tao, kapag ka nagpatawad ka at hindi ka gumante, ay bobo. Pero sa mata ng Diyos, nagpatawad ka kahit masakit. Nagparaya ka dahil mahal mo si Lord. Yun ang totoong marunong. That's why the Apostle Paul says, we need to become fools. Kailangan natin maging bobo muna para sa mata ng Diyos marunong talaga tayo. Kasi sa mata ng mga tao, kalokohan yung magtiwala ka sa Diyos, hindi sa pera. Kabubuhan yung mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang kaaway mo na hindi ka babawi, hindi ka gaganti. Kalokohan yung hindi ka mauuna, hindi ka yung pinakamagaling, hindi ka yung pinakamatalino, bagkus ikaw yung lingkod ng lahat. It's foolishness in the eyes of the world to say that because of Jesus, the greatest among us is the slave of all. Yung alipin ng lahat, yun ang sa mata ng Diyos. Ang totoong magaling, hindi yung mayaman, matalino, at malakas, at maganda, kundi yung nagmamahal, nagpapatawad, naglilingkod. You know this, he says in verses 18 to 19, stop deceiving yourselves. If you think you are wise by this world's standards, you need to become a fool to be truly wise. Oh, ang galing! For the wisdom of this world is foolishness to God. Huwag niyong lokohin ang sarili niyo. Grabe si Apostle Paul manabon, ha? Sabi niya, kung sa tingin niyo matalino kayo sa standard ng mundong ito, dapat maging bobo muna kayo para masabing matalino talaga kayo. Kasi ang tinuturing na katalinuhan ng mundong ito ay kalokohan sa harap ng Diyos. Oh, galing! The Apostle Paul invites us, paano matitigil yung away-away at yabangan ninyo at inyong gulo sa isa't isa at pagkakampi-kampihan? Huwag niyo sundan yung sa palagay ng mundo ay tama. Sundin ninyo yung sa palagay ng Panginoon ay tunay na karunungan, tunay na tagumpay, at tunay na tamang buhay. So in order to be really wise, we need to embrace the teaching of the cross and the example of the cross. Nung si Jesus, siya'y dinuduraan, pinapahiya, minumura, sinasaktan, binabato, binababoy. Sabi niya, patawarin mo sila, Panginoon. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. That's the message of the cross. The God who is willing to die for His enemies. Hirap nun, ha? Subukan mong pagpalain yung nananakit sa'yo. Subukan mong ibigay yung buhay dun sa gusto kang patayin, gusto kang laitin, gusto kang ipahiya. Subukan mong tulungang makaraos sa kahirapan yung taong inalipusta, sinaktan ng pamilya mo. To the eyes of the world, that's foolish. Bobo pala to eh. Ba't di ka gumante? Bobo ka pala eh. Ba't di ka hindi mo inisahan yung inisahan ka? Ba't di mo sinaktan yung sinaktan ka? For the eyes of God, wisdom is you go to the cross and you see the God who forgives those who hate Him. The God who loves those who reject Him. And so we become followers of Jesus that way. Wisdom in the eyes of God is when we understand who we really are. Yung ating totoong identity. Hindi tayo nakikigaya sa mundo.
Kasi sa mundo pa, impressan eh. You need to impress people so that people will love you. Kailangan suot mo, makintab. Kailangan gamit mo, mamahalin. Kailangan ang grade mo, mataas. Kailangan ang yaman mo, sandamakmak. Bago ka tanghalin, nakatanggap-tanggap. Meron nga minsan inatinan na birthday party ng isang mayaman. Pagka nagbe-birthday ang mayaman, grabe, ang sasarap ng pagkain, ang ganda ng venue. Di ba? Pila. Kailangan meron kang VIP card. At kailangan nakadamit ka ng maayos. Kailangan naka-coat and tie. Kailangan naka-long gown. Alam niyo ba yung long gown, di ba? Yung pag inapakan mo, matatalisod na. Ayan, long gown kasi ang haba ng kanyang, di ba? So, nakadamit talaga, formal night, banquet, grabe, nakapila kami. Sabi ko, pare, haba ng pila. Uy, pare, nandito si mayor, nandito si artista, nandito si, ang gagaling, mga doktor, mga attorney, mga business leaders, mga sikat. Ako naman, hindi naman sikat. Kasi pag tinanong ko yung table number ko, Pastor Mike ba kayo? Table number 556. Layo naman. Pero yung mga VIP nandun, table 1, table 2, presidential table, grabe, malapit nila sa buffet. Wala nga silang buffet kasi sa servant sila, kami pipila ka sa buffet. Yung mga kumakalam na sikmura mo, gusto mo nang tinedorin yung katabi mo, pare, gutom na ako pakagat nga. Maya-maya, may dumating ho. Hindi naka-coat and tie, walang korbata, naka-t-shirt lang. Tapos naka-sandals. Sabi ko, palagi ko, di papapasukin to. Nako, mali ng pinuntahan. Dire-diretso. Pinadaan ng guard. Pinapasok nung usher. Sabi ko, pare, sino ba yun? Ba't tayo nakapila? Ang ganda-ganda ng suot natin. Lahat kumikinang. Pare, ikaw, kumikinang ang relos mo, kumikinang ang sapatos mo, kumikinang ang ilong mo, kumikinang ang noo mo, pare. Pwede na akong manalamin sa ilong. Mike, sino ba yun? Sabi, Mike, hindi mo ba kilala? Yan yung anak na may-ari. That's the son of the birthday celebrant. Hindi kailangan ng VIP card kasi anak yan. Hello? Did you know that when Jesus came into our lives, we became sons and daughters of the King. Tayo ay naging mga anak ng, you don't need to impress anyone. Yung sinasabi ni Apostle Paul, ikaw ay anak ng Diyos, hindi mo kailangan ng VIP ka. Magaling ako, nakapagtapos ako sa ganitong school, summa cum laude ako, importante ako. You don't need that. Because all of us are welcome at the Father's banquet as sons and daughters. Hello? Walang VIP sa church. Walang VIP kay Lord. Lahat ay anak ng Diyos, tanggap ng Diyos. You don't need to impress one another. Kaya may inggitan sa church kasi you're trying to impress one another. But you don't have to. Oh, wow, grabe. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. We are accepted because we are sons and daughters of God. Kaya sabi niya po, huwag niyong lokohin ang sarili niyo nga. Stop deceiving yourselves. Kung sa tingin niyo, magaling kayo, matalino kayo dahil sa standards ng mundo, nagkakamali kayo. Magaling ka, matalino ka, matagumpay ka dahil si Kristo nasa iyo. Matalino ka dahil sumusunod ka kay Jesus. Mayaman ka dahil anak ka ng Panginoon. Ang galing. And this is the third. Apostle Paul instructs us. We prevent quarreling in the church when we base our security and contentment not on human leaders, but through Christ. Kung si Kristo daw ang ating tunay na kasiguruhan at kasiyahan, hindi mo kailangan na tumingin sa tao at gamitin ang mga tao para maging masaya ka. Ang galing, That's why the Apostle Paul says, so don't boast about following a particular human leader. For everything belongs to you. Whether Paul or Apollos or Peter or the world or life and death. Lahat na sa inyo na. Bakit ba kayo nagpapa-impressan? Ba't ba kayo nagpapagalingan? Nasa inyo na nga lahat. Binless ko na kayo.
or the present and the future. Everything belongs to you and you belong to Christ. Tama na yung yabangan nyo. And Christ belongs to God. Sabi niya, kaya walang dapat magyabang kung ano ang kayang gawin ng tao. Actually, nasa inyo na ang lahat. Si Paul, si Apollo, si Peter, sa inyo din ang mundo. Ang buhay at ang kamatayan, sa inyo din yan. Ang present at ang future, everything. Sa inyo ang lahat ng yan. Kay Christ kayo. At sa Diyos naman si Christ. Ang galing, Remember the story of the prodigal son. Yung anak ng mayaman na lumaki siyang mayaman, lumaki siyang blessed. His father has everything. You have everything na nga eh. But he felt like he was missing something. So hiningi na yung kayamanan, hiningi siya ng yaman, ininsulto niya yung tatay niya, kinuha niya yung pera, nilustay niya. Yan ba yung tinatawag na FOMO? Feeling, sorry. Fear of missing out. Parang, nasa iyo na lahat. Bakit ba feeling mo, may hinahanap ka pang kulang? So, tinikman niya lahat ng masarap sa mundo. Tinikman niya lahat ng bisyo sa mundo. Tinikman niya lahat ng party at gimmick sa mundo. Tinikman niya lahat. Hanggang sa naubos ang kayamanan, kumakain na siya ng pagkain ng baboy, nag-aalaga siya ng baboy, at amoy baboy na siya, at mukha na rin siyang baboy. Bigla niya naisip, teka muna, wait lang! Sa bahay namin, yung mga katulong namin, yung mga kasambahay namin, yung mga yaya, yung mga trabahador ng tatay ko sa sarap na kinakain. Ba't ako nandito? In my Father's house, our servants have better food than... Bigla niya naalala, ting! Nasa akin na pala lahat. Ano ba bang hinahanap ko? That's what the Apostle Paul is saying. Everything is yours. Ba't pa kayo nagpapagalingan? Magaling na kayo sa paningin ng Diyos. Because sometimes, the root of arrogance and pride is insecurity. That's very Filipino, Kapag meron kang kakulangan, pag feeling mo hindi ka magaling, feeling mo ikaw mahirap, lahat ng katabi mo mayaman, feeling mo ikaw hindi marunong, lahat ng katabi mo mga matatalino, pagka feeling mo parang hindi, baduy ako manamit, lahat magagara manamit. You compensate for your lack. So parang ginagalingan mo rin kasi very insecure eh. Nagyayabang ka. Di ba? Pag party, pag fiesta, pare kumikintab lahat Ang kintab ng sapatos, ang kintab ng pantalon, ang kintab ng suot, ang kintab ng mga alas. Ang ganda naman. Mahal-mahal naman yan. Bound naman sa utang. Ganda-ganda ng suot. Daming utang. Hello? Insecurity. Kasi feeling mo hindi ka magaling. Salita ka ng salita. Yabang ka ng yabang. Oy, galing-gabi. Nakita mo na yung kotse ko. Pare, nakita mo na ba yung payslip ko? Nakita mo na ba yung trabaho ko? Nakita mo na ba yung bahay ko? Very insecure. Insecurity is a sign of immaturity. It's also a sign of arrogance. Insecurity is the root of feeling nobody loves you, so you have to prove yourself. Apostle Paul says, nasa iyo na lahat. Nasa iyo na lahat. Minahal na kita. You have everything. No need to impress me. No need to impress others. Huwag kayo magyabangan. Huwag kayo mag-away. So, the Corinthian believers, they were following Apostle Paul. Kay Apostle Paul ako, magaling to magaling tong teacher ko, magaling to kay Peter ako, kay Apollos ako. And so he says, there's no need for that. All of them are yours. Everything belongs to you. No need to impress God. That's why Romans 8:32 says, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Ang galing! Ang ating kakontentuhan, kasiyahan sa buhay ay hindi makukuha sa tao, kundi sa Panginoon. Binigay na ng Panginoon lahat sa atin. And so no need to be insecure. No need to be boastful about what we have. We have all things in Christ. And
That's how we find fulfillment, ano? Hindi ka naghanap ng hanap, habol lang habol ng kung ano-ano. Kasi nasa akin na si Kristo. Mayaman na ako kahit hindi ako kasing yaman ng iba. Sa paningin ng Diyos, ako'y marunong, magaling, tagumpay dahil kay Jesus. Alam niyo ba yung kwento ng isang mama na nanalo ng raffle ticket? Raffle ticket, yung ticket nakalagay, all expense paid cruise ship tour. Ay, grabe that's a good price Nakasakay na ba kayo ng cruise ship? Kami ng mag-asawa, kami ni Ethel, pangarap namin sana, i-bless tayo ni Lord, makapag-cruise ship tayo, kahit Asian cruise lang, di ba? You go to visit Asian countries, nasa barko ka, di ba? Or some of you probably, you have the European tour, Spain, Greece, Germany, Norway. Grabe, nasa barko ka, luxury cruise. And so this person, nanalo siya, parang, wow! Woohoo! All expense paid cruise ship. So, 3 days, 4 days sila nasa barko. Ang galing. Sabi niya, alam ko na, para hindi ako magutom sa barko, magdadala ako ng favorite kong snack. Pandesal at peanut butter. So, ang dami, sabi niya, yun ang paborito niya. Kahit yun nakainin ko, sabi niya. So, bumili siya ng siguro mga 100 pirasong pandesal, yung mga malalaking pandesal, at mayroon isang garapon na peanut butter. So, ang dami niyang dala, Nasa cruise ship siya, wow, ang ganda naman dito. Puro dagat, puro island, di ba? Puro dagat uli. Pero ang ganda ng barko. So, dinner, peanut butter pandesal. Wow! Thank you, Lord. Sarap. Pagdating ng breakfast, peanut butter and pandesal. Wow! Sarap. Thank you, thank you. Ang ganda naman ng dagat. May dolphin Pagdating ng lunch, parang peanut butter and Pagdating ng dinner, peanut butter and pandesal. Ayoko na nito. So, lumakad siya, naglibot siya sa loob ng barko. Nakita niya sa gitna, merong napakalaking buffet. Daming pagkain, daming tao. Kita niya, sabi, naglalaway siya. Sabi niya, pare, wow, merong lechon. Wow, merong cordon bleu. Grabe, merong fish fillet, yung fish na pinilipit. Grabe, ang dami. Merong, mga imported, mga French cuisine. Merong lasagna. Merong, yung masarap? Merong pizza. Wow, grabe. Merong Chinese cuisine, may Japanese cuisine. Grabe, may udon, merong ramen. Wow, grabe. Sabi niya, naku, gusto ko noon. Paano kaya? Ginugutom na kayo, So he approached the head waiter. Sabi niya, Mr. Waiter, I will do everything. I will sing in the ship. I will dance. Pakainin mo lang ako. Just one plate of that buffet meal. O maglilinis ako ng mga toilet. Magtitik-tik ako ng kalawang. I will dive under the sea. I will do anything. Please, pakainin mo lang ako. Ayaw ako na ng peanut butter at pandesal. Sabi ng waiter, Sir, patingin nga ng ticket nyo. Sir, all expense paid cruise ship tour inclusive of meals. Sir, pwede kayo dyan? Punta lang kayo. Sabi niya, So, masaya siya, pero mainit din ang ulo niya kasi nag-peanut butter and pandesal ako, pero meron pala dapat nasa buffet ako. Ba't nagtsatsaga ako sa peanut butter at pandesal? Hello? Did you know? Grabe! Did you know? That when you became God's child, you became God's son and daughter because of Christ. That's Apostle Paul. Verse 23, you have everything. You have a buffet of blessings. Bakit ka nagpapa-impress? Ba't kailangan mong pasikatin at magyabang at makipagbardagulan sa iba para i-bless ka? Hello? Why do you feel insecure? Why do you feel like you are being left out? Why do you feel like you are missing out when you have everything in Christ? And that's the antidote to insecurity. Oh, in Christ I am loved. In Christ I have everything. I am blessed with all spiritual blessings. Minahal ako, tinanggap ako.
Pala ako dahil kay Jesus. Hindi dahil magaling ako, marunong ako, matalino ako. Kundi si Jesus, mabait, ang Diyos, nagmahal, nagpatawad ng isang tulad ko. Amen? Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Praise God. Tandaan nyo to. In Christ, there are no second-class believers. Huwag kang mayabang, hindi ka ang pinakamataas. Lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo ay part of God's church. Lahat tayo part of God's building. Makakita ka, hanap ka nga ng building, puro pako. Puro pader. Hindi lahat tayo, we are all important. Tornilyo, pader, bubong. Di ba? We are all part of God's building. May iwasan natin ng pagyayabangan at pag-aawayan among fellow Christians when we have the right foundation in Christ, when we live true wisdom from Christ, and we find security. Ang galing. You have everything in Christ. Contentment through Christ. Today we talked about, we prevent quarreling in the church when we, number one, build our ministry with the right foundation in Christ. When we become wise by being fools for Christ. Ang karunungan na galing sa Diyos, kahit kabubuhan sa mata ng tao, ay inaangat ng Diyos. And then when we base our security, our contentment, our completeness is not because we can impress God or impress people. Our contentment and security is based not because we follow leaders or we follow good, better programs or better ministries, but because we are complete in Christ. Sabi ni Apostle Paul, you have everything in Jesus Christ. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Let's all stand and let's pray. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong paalala sa amin sa araw na ito, na kami ay mayroong kakontentuhan at kalakasan at kasaganaan dahil kay Kristo. No need to impress people. No need to be boastful or arrogant about our achievements or about our own greatness or our own wisdom. Pero Panginoon, ang dahilan bakit kami nabubuhay, ang dahilan bakit kami naglilingkod, ang dahilan bakit kami nagmamahal, bakit kami nagpapatawad at bakit kami nagpapatuloy, ang dahilan ay si Jesus. Not because we follow good leaders, not because we have good ministries, not because we have lots of money, not because we have good strength and good talents, not because we are better than others, kundi dahil, Panginoon, sa iyong awa, dahil sa Panginoong Jesus, kaya kami naglilingkod, hindi para magpasikat sa iba. At dahil, Panginoon, Ikaw ang pinagmumulan ng tunay na yaman. True contentment is in Jesus Christ. Ikaw ang pinagmumulan ng tunay na saya. Tunay na ligaya, hindi tao, hindi pera, hindi gamit, hindi palakpak ng tao. Help us not to follow the ways of the world, but instead, help us to follow the wisdom of the cross. Yung naglilingkod kahit masakit, yung nagmamahal kahit hindi ka mahal, yung nagpaparaya kahit mahirap, yung nagpapatawad kahit na ang sakit-sakit. It's because of the cross. It's because of Jesus. We can have unity, we can have harmony in the church, not perfect, but we can serve and forgive one another because of the example of the cross and because of the message of the cross of Jesus Christ. Thank you, Lord. Praise God. Purihin ka, O Diyos. Sampahin ka, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon.